Alright, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment and we are one. We continue with the reading from the diary of Saint Faustina Kowalska on diary entry number 890. It's quite long. Love is a mystery that transforms everything it touches into things beautiful and pleasing to God. Ang pag-ibig ay isang misteryo na nagpapanibago sa lahat ng mahipon nito na nagiging maganda at kalugod-lugod sa Diyos. Alright, we will not tackle everything about this entry, 890. Medyo mahaba po, no? Medyo isang araw diskurso po ito. At ito ay tungkol sa pag-ibig o pagmamahal. So, unahin lang natin, love is a mystery that transforms everything it touches into things beautiful and pleasing to God. Ang masasabi ko po dito, gawin nating halimbawa si Midas, no? Si Midas or Midas. Ang bawat hawakan ni Haring Midas ay nagiging ginto. Nakatulad ng sinabi ni Faustina, love is a mystery that transforms everything it touches into things beautiful and pleasing to God. So parang ganun. Lahat ng hawakan ni Haring Midas nagiging ginto. Bakit kaya nagiging ginto? May kakaiba sa kanya. Si Haring Midas, dahil siya'y hari, nakamtan niya ang isang level ng kakayahan sa kanyang kaluluwa upang makapag-manifest ng kahit anumang naisin niya. Kumbaga, si Faustina, dahil sa kanyang pagmamahal, dahil ang daming naipon na kayamanan sa langit, na nabanggit ko na sa inyo to dati. Faustina has earned a lot of treasures in her bank account in heaven. Kung kaya, whenever she would try or she would like to withdraw from her bank account, it is readily available. No, hindi yung parang nag-issue ka ng cheque, talbog yung cheque mo. Kala mo may pondo ka pa, pero wala ka ng pondo. But with Faustina, kahit magkano yung ilagay niya sa kanyang check, bank check, maliit, malaki, laging may pondo, hindi natutuyuan, hindi na uubusan, kasi araw-araw gumagawa siya ng maraming kabutihan. Kung kaya, katulad ni Midas, na punong-puno ng kakayahan na makapag-withdraw sa kanyang bank account, no? Hindi siya magkakaroon ng ginintuang katawan. King Midas' body is a golden body. Pag sinabing golden body, parang isang banal, isang saint who has achieved that level of spirituality in his or her lifetime sa kanyang buhay. Kaya nga siya naging saint, no? Kaya siya naging banal. Naipon niya yung gintong yun, lalong-lalo na yung mga santo na incorruptible ang kanilang mga katawan kahit na sila'y namatay na. 'Di ba? Hindi po naagnas ang kanilang katawan. So example, si Saint Padre Pio. Nung nabubuhay siya sa mundo, yung kanyang kamay, may sugat, ang baho, nabubulok, no? Pero nung siya'y mamatay, there was this odor of sanctity. Paano nangyari yun? Buhay pa nga, ang baho na ng kamay niya. Kasi nga nabubulok. Pero, nung namatay siya, napalitan yun ng
Samyo ng hindi pangkaraniwang samyo na napakabango. So, nung buhay si Padre Pio, bawat hawakan din niya, nagiging ginto. Halimbawa, nung ninais niya na magkaroon ng building, I think it's a hospital, no, kung di ako nagkakamali. Paano yun nagawa ni Padre Pio? No? Paano niya nakayanang gawin yun? Sige, sige sa atin ngayon. Isipin or mangarap na magkaroon ng isang ospital. Na high-end, hindi ordinaryo. Yung kayang gumamot ng maraming tao. Sino sa atin makakagawa nun? Maaari naman natin gawin, pero matagal siguro. Or maybe, namatay na tayo, hindi pa tayo nakagawa ng ospital. Si Blessed Aloysius. Paano niya nagawa? Sa ngayon, mayroon siyang ilang eskwelahan, yung tinatawag na Boys Town and Girls Town. Paano niya nagawa yun? Paano niya na manifest yung pagkakaroon ng isang paaralan housing thousands, no, of students, mga mahihirap na mga bata ito. Pinapakain nila araw-araw, dinadamitan at higit sa lahat, binibigyan ng high grade o dekalibreng edukasyon yung mga nag-aaral sa Boys Town at Girls Town. Like here in Silang, nasa 6,000 ang population ng dalawang schools, no? Paano nila pinakakain yung 6,000 batang yun araw-araw? No? Yung pagkain pa lang, milyon na yan. So, para rin siyang si Midas, si Haring Midas. No? Kung anong hawakan, nakakayanang mag-manifest, nagiging ginto. So, ganun din ang pag-ibig. Kapag tayo punong-puno ng pag-ibig, ang bawat hawakan natin magiging ginto. Again, this is figurative. Do not take it literally. No. So, yung pagmamahal natin, when we wish for something or for someone, nagkakaroon ng katuparan o reality. Sapagkat, pakalaki na ng bank account natin. Kapag nagagawa na natin yun, ano? So, ganun nakalaki yung bank account natin sa langit na bawat hawakan na natin, saglit lang nagiging ginto na. Ibig sabihin, nagmamanifest na agad. When we pray for the healing of a person, yun palang panalangin natin, gumagaling na yung tao, no? When we touch the person or even the presence, our presence in a room, gumaling na agad yung taong yon or napasaya na agad natin yung taong yon na wala na yung kaniyang hindi magandang pakiramdam. That is transforming that situation into gold because of our love, the love that we have in our heart, the love that made us possible to deposit a lot of treasures in heaven. So my wish is that we all become like King Midas, that we all be filled with love, pagmamahal. Kahit anong gawin na sa atin ng ating kapatid, wala lang. Sapagkat tayo napupuno ng pagmamahal, mas malaki ang ating pagmamahal sa kanila kaysa sa halimbawa siraan tayo, no? Kaya those people na hindi naapektuhan ng paninira, malaki ang pagmamahal niya doon sa taong yon. Sapagkat hindi siya naapektuhan ng galit o ng kahit anumang ginawa ng taong yon or ginagawa ng taong yon sa kanya. We will continue tomorrow with this entry.